can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. 1, 2, 3, go! Bilis! Naka-record! YouTube! YouTube! Take my arms and let your heart show me the way. Okay!
Laing kung nasan man po kayo ngayon, mahal po namin kayo at salamat po sa kabaitan niyo at pasensya na po kung na minsan hindi ko po kayo pinapakinggan at maraming salamat po sa pagiging mabait mo sa amin noong bata pa po kami. Pinagtiyagaan mo po ang aming kakulitan. Di mo man ako naririnig ngayon. Maraming salamat po. Lola Ningning, salamat sa lahat ng pag-aalaga at pagmamahal na ibinigay ninyo sa aming magkakapatid noong maliliit pa kami. Alam namin kasama mo na ang Lolo Baham at ang inyong anak na si Tita Sara. Alam kong masaya kayo sa piling ni Jad. Lola Ningning, salamat sa lahat na ibinigay mong pagmamahal at pagtsatsaga sa aming Lola Ningning, alam namin nasa mabuting kalagayan ka na ngayon kasama ni God. Naalala ko yung mga panahon na mga bata pa lang kami, minsan nag-aaway pa kami. Inaalagaan nyo kami ng maayos kapag wala sila mama at papa sa bahay. Nung mga bata pa kami, kapag wala si mama at si papa, si Lola Ningning yung nagbabantay sa amin. Wala nga akong maalala na pinalo niya ako o kaming magkakapatid. Isa pa sa mga naalala ko, habang binabantayan niya si Derek, yung pangatlo kong kapatid, na noon ay baby pa, ang ginawa naman namin ni Dennis, yung kasunod kong kapatid, pumunta kami sa mga pinsan namin. Kahit hindi kami nagpaalam sa kanya, 6 years old lang ata ako noon or 5 years old. Tapos, nung si Lola Ning naman ay tumira dito sa Bulacan, ang best friend nun Bible. Lalo na nung nakakalakad pa siya. Naku, every corner ng bahay namin, nalakaran niya, dala niya yon. Isa lang yun, kung paano niya ginawang makubot yung buhay niya. Every time naman na galing ako Manila, nung bedridden na lang siya, kapag nagmamano ako, ngiti lang yung sinasagot niya. Pero para sa akin, iba yun. Kasi, alam mo yung magmamano lang ako, parang may galak sa kanya, sa mukha niya. Tapos kapag nagandahan siya sa damit ko, sasabihin niya, ang ganda ng baro mo. Sasabihin pa niya nga, ay may naitabi akong tela dyan. Tatahiin ko yun. Papadala ko sa Bicol. Ilan lang yun sa mga hindi ko makakalimutan kay Lola Ningning. Alam na alam rin niya kung kailan darating si Tito Joel. Kapag tinanong ni Mama, oh, Nay, kailan ba ang dating ni Joel? Nasabihin naman ni Lola Ningning, ay di ba sa December? At bilang na bilang niya yung month before dumating si Tito Joel. At kapag daw dumating si Tito Joel, pupunta daw kaming Lukban. Sasama daw ba ako? Nakarating na daw ba ako doon? Mag-aarke na daw kasi siya ng sasakyan para makasama daw kami. Marami daw kasi siyang kilala doon. Ay, mamimiesta tayo doon. Minsan nga rin, tatanungin niya ako kung nakagayak na daw ba si Daniel na tinatawag din niyang Tutoy. Sila daw ay magsasaka sa linang. Yun yung in spite of her disabilities, isip pa rin niya na magsaka sa Bicol. O kaya, yung mga ginagawa niya dati na naglakad pa siya, binibrought out niya. Minsan nga nakakakwentuhan niya si Inang, yung isa ko pang lola.
Pupunta daw silang Bicol. Sakay daw sila ng bus. Mga 10 oras daw yun. Sobrang makwento talaga niya. Alam mo yung, kahit nga yung panaginip niya, nababrought out niya dun sa pagkagising niya, sasabihin niya na nakagayak na daw ba yung gamit niya at susunduin daw siya dito sa Bulacan. Alam mo yung namimiss niya, alam kong namimiss niya yung mga kapatid niya, yung mga pamangkin niya, yung mga apo niya din dyan sa Bicol. At yun nga lang, yun yung mga gustong-gusto niyang gawin, pero hindi niya na ulit nagawa. At yun nga lang, yun yung mga gustong-gusto niyang gawin, pero hindi niya na ulit nagawa. Lola Ningning, kung nasaan man po kayo ngayon, mahal na mahal ko po kayo. Kasama niyo na po si Lolo Baham, si Ninang Sara, at si Papa Jesus. I miss you po. Wala na po kasi akong kasama matulog sa kwarto ngayon. Sayang lang din. Ilang months na lang, gagraduate na po ako. Sana po, nakita niyo po ako. Paano kita